Hi, good evening once again. Welcome to our health journey. So, I want to share to you three simple and basics about diet and fitness. So, ito'y patungkol po doon sa pinaka-basic lamang sa akin magsisimula. Pero bukod dito ay meron tayong mga improvements pagdating sa diet. Pero ito, basic po ito na at least, no, balanse ito. Uh, you can eat everything in moderation. Pero ito pong basic principles nito, mahalaga lamang ito kasi napakasimple lamang po ito. So number one, focus on veggies. Mag-focus po tayo doon sa mga vegetables, fruits, whole grains, at saka yung mga lean protein. Ano ba yung mga lean protein? Yun yung mga nagbibuild ng muscle na protina katulad ng karne. Ang karamihan dyan, chicken, kasama na ang eggs. Okay? Para lumabas yung original muscle natin na nakatago mula doon sa mga fats. So, lean proteins and healthy fats. May mga healthy fats po kasi na pwede mong kainin siya na hindi naman nalalagay sa alanganin ng iba mong mga internal organs. Okay? O kaya sa illnesses. Number two, stay hydrated. Napakahalaga po ng tubig. So, drink plenty of water throughout the day. At least 8 glasses per day. So, tubig na lang, wala na yung mga may kulay na kung ano na pahalo. Kasi at least ang tubig, walang calories, walang carbs, wala yan anything. So, yan po ay nakakapag-cleanse ng ating, yung parang detox sa ating katawan. Ihi ka lang ng ihi, pero at least ikaw ay nadidetox ng dahil sa water. Okay? Napaka-importante na tubig. Pangatlo, find movement you enjoy. Pag sinabing movement, let's stay active. Yung bang mga galaw, kilos natin, at least ay hindi ito parang repetition. That's just enjoy. Okay? Like for example, walking, yan, no? Lakad ka tuwing umaga, 15 minutes a day, 15 minutes, and then paaraw ka, no? And then running, ako dati talaga tumatakbo ako, no? Nagpo-produce po yan ng endurance na tatagal ka, naglalakad o kaya sa akyatan nang hindi ka humihingal. So, dinidevelop mo yun. Walking, running, biking, no? Yung mga nagbabike. Dati rin ako nagbabike, pero ayoko na, nasa gym na lahat yan. And then, swimming. Dati rin ako swimming, pero tinigil ko na kasi medyo magastos po yan eh. Pwede ka namang hindi mag-swimming, mag-running ka na lang, or walking. O kaya dancing, na uso-uso ngayon ng mga Zumba at saka yoga sa mga gym ngayon. No? Napakahalaga po ng mga stretching na yan na simple and very basic na makapagpapa-firm ng ating muscle at ang ating yung mga buto natin saka yung ating pong endurance sa lahat ng ating kilos at galaw. Kailangan natin to stay active. So yung cardio, yan po yung sa treadmill o walking, cardio po yan. So yung mga yan ay maigi sa puso. Ako po merong experience talaga, yung coronary heart disease ko ay halos nawala na talaga. Ang blood pressure ko nag-regular na at ang ating blood sugar nag-regular na rin. Kasi sa cardio ay dumadalo yung dugo mo. Pag pumayat ka, yung mga bara sa buto, sa mga dugo ay nawawala yung traffic doon. Kasi bakit? Kasi nakakapag-circulate siya ng maayos, walang bara. So, pagka tayo pinapawisan o hindi man, sa loob ng gym o kaya ng 20 minutes na cardio, ang nangyayari po ay tumatama yung sirkulasyon. Tuloy-tuloy ang daloy niya. Okay? Nawala yung bara. Okay? So, cardio and building muscles. And then, make exercise a fun and enjoyable part of your routine. Ibig sabihin, let's enjoy our movement. Hindi yung by repetition, kasawa tayo kasi masyadong may rhythm yan, kinakailangan sundin mo, yung parang masyadong nakakamada na dinumero. Let's enjoy making many things around us in one day, fun. Yung bang mag-i-enjoy ka, hindi yung parang nag-i-endure ka lang. Okay? So, tinitiis mo lang. Pero alam nyo, kinakailangan din ng pain minsan to gain. Okay? So, dapat ini-enjoy mo para at least makapanatili ka, maging consistent ka, at maging persistent ka. Enjoyable part of your routine. Hindi mo kinatatamaran, ini-enjoy mo siya, hinahanap-hanap mo siya. So, ito po ang napaka-basic lamang para sa mga nagsisimula. Kahit kabataan ka, hindi na kinakailangan matanda ka na at may sakit ka at saka ka mag-i-invest sa health. So, ngayon pa lamang,
ay gawin mo na sapagkat darating araw kasi ako wala na ako sa prevention, nandun na ako sa cure. So, nag-invest ako at the age of 55, so, pwede pa. Hindi na prevention, cure. Pero ibig sabihin nito ay maihahabol pa para hindi manghina ang ating mga muscle ng ating katawan, ang ating galaw at ang ating paglakad. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless you.